Okay, usapang kaguluhan naman tayo. Ito, mga totoong balita mga tol na bibigyan natin ng reaction video. So stop muna tayo mga tol sa biggest entertainment ngayon dito sa ating bansa. Yung tungkol nga sa drawing na boxing mga tol. No? Ito, 32 na daw mga tol ang natotodas dito dahil sa palitan ng pag-atake ng Thailand at saka ng Cambodia. Naku po, mukhang mauuwi talaga to sa all-out war. Sabi rito, mahigit 30 ang naiulat na nasawi sa gulo sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Pinag-iingat ngayon ng Philippine Embassy sa Thailand ang mga Pilipinong malapit sa border. No, yan ang ating panonoorin at bibigyan ng reaction mga kapatid. No? Kung meron kayong mga kamag-anak na nasa Thailand o nasa Cambodia mga tol, no? Sana ay nasa ayos silang kalagayan. So panoorin natin to, bigyan natin ng reaction video bago natin to simulan. Huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Mahigit 30 ang naiulat na nasawi sa gulo sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Pinag-iingat ng Philippine Embassy sa Thailand ang mga Pilipinong malapit sa border. Nakatutok si Darlene Kai. Biruin mo mga tol, no? Di ba nung nakaraan pa natin pinag-uusapan yung mga nangyayaring kaguluhan ngayon dito sa ating mundo? Madalas nangyayari yan sa Middle East, yung mga bombahan, mga labanan na ganyan. Ngayon nangyayari na rin dito sa Southeast Asia. Nauna pa to kaysa sa ina-anticipate ng lahat, kumbaga yung ina-anticipate ng lahat na mangyayaring gulo rito na sa pagitan ng China at saka ng Taiwan, naunahan sila nitong Thailand versus Cambodia mga tol. So nangyayari talaga yung mga nakasulat sa aklat, sa banal na aklat mga tol. Diyan talaga natin masasabing totoo siya tunay siya mga tol. Ito kung bakit ko lang pinapasok Kasi tulad nga nung sinasabi natin ng nakaraan, wala na tayong dapat ikagulat pa sa mga bagay na to kasi nakatadhana na talaga yan Nakasulat na yan O ngayon eto, panibagong patunay na naman mga tol. Tago siya sa puno. Huwebes nang magsimula ang sunod-sunod na pagsabog sa border ng Thailand at Cambodia, bunsod ng palitan ng pag-atake ng mga militar ng dalawang bansa. Napatakbo at nagtago ang ilang residente. Para talaga siyang Pilipinas, no? Sa videong ito na inilabas ng militar ng Thailand, kita ang paghulog nila ng bomba mula sa drone sa military depot ng Cambodia. Isang convenience store sa isang gasolinahan naman ang nasunog sa Sisaket province sa Thailand, kasunod ng pag-atake ng Cambodia. Palitan sila. Mahigit 30 na ang naiulat na nasawi. 19 ang patay sa Thailand ayon sa kanilang health ministry. Grabe, 19. Habang 5 sundalo at 8 sibilyan ang nasawi sa Cambodia ayon sa kanilang defense ministry. Sa madaling salita, pareho na silang nalalagasan. Diba? Pareho na rin silang gumagastos ng malaki. Kasi kahit na itong labanan na to sa border lang nangyayari mga tol, diba? Daan-daang libo ang gastos niya, no? Baka umaabot na sa milyon Kasi mahal yung mga rocket na yan Tapos Thailand, diba? Nagpakawala pa sila ng F-16 nila at saka yung mga fighter jets nila mga tol. Pero etong mga damages dyan sa mga property, dyan sa mga establishment, madali lang ulit may ayos yan madali lang ulit maibalik Pero yung mga nasawi na sibilyan at saka ng mga sundalo, diba? So ano bang pinaglalaban nila, diba? Agawan, kalupaan, sa border, nagtutulakan sila kung kaninong parte pa ng lupa ito. Doon pa kayo banda, ganun ang sigawan nila pareho. So ngayon, eto yung nangyayari, di ba? Labanan ulit. No? Labanan ulit mga tol. Grabe. Ang ilang residente ng Cambodia, kitang bitbit ang kanilang gamit para lumikas. Wala na ring mga tao, mga sasakyan at sarado na ang mga tindahan sa isang distrito sa Surin province. Ayon sa Thailand, sumiklab ang tensyon matapos masugatan ng ilan nilang sundalo dahil sa mga landmine sa border na anilay inilagay ng Cambodia. Diba? Agawan kasi. Agawan ng lupa. Sinasabi nilang parte pa to ng amin, parte pa to ng lugar namin. Tapos eto namang Cambodia, sinasabi parte pa din to ng lugar namin. Inunahan nila ang Thailand, naglagay sila ng landmine. Sakto na may nakatapak, ayun sumabog. Yun ang pinag-ugatan mga tol, pinagmulan ng kaguluhan. Ngayon, yung dahil dun sa landmine na yon, posible pang mauwi
sa mas malawak na gera. Kasi ito, nangyayari pa lang yan sa border. Hindi pa yan talaga sa bansa laban sa bansa na pangmalakihan na mga tol. Pero ang babala ng Thailand, posibleng doon pa nga daw talaga mauuwi yun. Ngayon, di ba, napagkumpara na kung sinong mas malaki sa kanila. Malamang mas mararanasan ng damage nito ang Cambodia, mga tol. Dahil pagdating sa fighter jets, nasa 50 mahigit yung fighter jets nito ng Thailand. Tapos mga modern pa, F-16, pangarap ng Pilipinas yan. Yung Gripens, kayang tumakbo sa ere ng 2,400 km per hour. Biruin mo kung gaano kabilis yun. Samantalang dito naman sa Cambodia, nasa 25 lang yung kanilang mga fighter jets. Tapos hindi pa talaga ginawa para makipaglaban. Kumbaga, ginawa yung mga fighter jets nila for training purposes only. Paano nga naman sila mananalo pag ganyan? Pero kahit na ganun pa man, makikita natin pareho pa rin silang nalalagasan mga tol. Malaki pa rin yung naging damage sa kanila. Pero mariin itong itinanggi ng Cambodia at sinabing Thailand ang nagsimula ng pag-atake. Ayon sa mga ulat, dekada na ang nakakaraan ng magkahidwaan ng Thailand at Cambodia sa hangganan ng kanilang teritoryo kung saan naroon ang isang templo na ipinagkaloob sa Cambodia ng International Court of Justice. Tumaas ang tensyon ng subukan ng Cambodia na irehistro ito bilang isang UNESCO World Heritage Site. Yun dahilan mga tol. Pinag-iingat ng Philippine Embassy sa Thailand ng mga Pilipinong malapit sa border. Hinihimok nilang iulat ang kanilang kinaroroonan sa Philippine Embassy at subaybayan ang kanilang mga anunsyo. Imagine nyo, buti na lang talaga hindi natin ka-borderland ang ang China. Kasi kung ka-border natin yun, ewan ko na lang kung anong nangyari. Ngayon pa nga lang, napakalayo ng pagitan natin sa kanila. Talagang sobrang advance yung nila eh. Yung pagsakop nila, biruin mo mula rito sa Baho de Masinloc. Tignan mo kung gaano kalayo sa kanila yung pinakamalapit na island nila, mga tol. Sobrang layo. Pero kung makasakop sila, akala mo talagang kadikit lang ng bansa nila. Ganon sila katindi manakop. Ano pa kaya kung ang pagitan lang ng China at ng Pilipinas, borderland din. Baka matagal na tayong sinalakay nitong mga to. Wag naman po sana. Nauna nang sinabi ng Philippine Embassy sa Cambodia na iwasan ang mga lugar kung saan may tensyon. Ayon sa DFA, may mahigit na 7,000 Pilipino ang nasa Cambodia habang nasa 33,000 Pilipino ang nasa Thailand. Para sa GMA Bakit sila nandiyan? Nagtatrabaho? Diba? Bakit sila nandiyan? Diyan na sila nakapangasawa, namuhay, nag-migrate, maraming dahilan eh. Pero kung hanggat makikita mong sa mga bansang to, may mga nagtatrabahong Pilipino para sa mga mahal nila sa buhay dito sa Pilipinas, dun mo masasabing talagang napag-iwanan ng Pilipinas. Imagine mo, Pilipinas, pupunta sila sa Thailand, nakamukha lang din ng Pilipinas. Pupunta sila sa Cambodia, nakamukha lang din sa Pilipinas. Pero, bagamat kamukha sila sa itsura, baka mas angat pa rin yung antas ng pamumuhay doon kasi doon sila nagtatrabaho kawawang Pilipinas. Habang ganito nangyayari sa ibang bansa, tayo mga tol na entertain tayo sa awayan ng mga politiko rito. Muntikan pa magkaroon ng boxing, no? Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dito sa balitang ito? Sana talaga humupa na ang kaguluhan dito sa Cambodia at sa pagitan ng Thailand at wag nang umabot pa sa mas malaking gera dito kasi kawawa talaga yung mga sibilyan. Alright, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.